Pinaiigi niya ang lahat. Mapayapang araw ng linggo mga kapanalig. Nasa ika-23 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya ng isang bingi na halos hindi makapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Matapos siyang ihiwalay sa mga tao, iniligay niya ang kanyang daliri sa tainga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata, na ang ibig sabihin, buksan. Nabuksan ang mga tainga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabuhol, kaya nakapagsalita siya ng tuwid. Tinagubilinan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man, ngunit habang pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagpapahayag. Labis na namangha ang mga tao at sinabi nila, Pinaigi niya ang lahat, nakaririnig ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi. Magandang pagtuunan ng pansin ang konteksto ng ating mabuting balita ngayong araw. Mula sa Tyre at Sidon, nagtungo si Jesus sa Decapolis. Lahat yan ay mga bayan sa teritoryo hindi ng mga taga-Israel, ang bayan ng Diyos, kundi ng mga hentil o mga taong may ibang Diyos o ibang pananampalataya. Bakit ito mahalaga? Dahil pinapakita ng simpleng detaling ito na tunay na sinikap ni Jesus na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa kanyang misyon, hindi lang dinaanan, kundi talagang sinuyod ni Jesus ang malalayong lugar at ipinamalas ang pantay na pagkahabag, pagtanggap at pagkalinga ng Diyos sa kahit sino man, Hudyo o Hentil, mayaman o mahirap, mabuti o may ibubuti pa. Ginawa ito ni Jesus at ito rin ang inaasahan mula sa ating mga tagasunod niya. Pero ang tanong, nagagawa ba natin ito? Nakakalungkot man pero totoong may mga pagkakataon na tayo pang mga tagasimbahan ang nagiging hadlang para makalapit ang iba kay Jesus, lalo na sa Eucharistia. Madalas nauuna ang pangmamata sa pag-unawa, ang paningita bago ang pagkalinga. Naway tularan natin ang mga taga-Decapolis na nagdala ng kanilang kababayang pipit bingi kay Jesus. Bilang simbahan, ang pinakamahalagang tungkulin natin ay ang ilapit ang isang tao sa ating Panginoon. Natulungan silang magkaroon ng tunay na encounter na pagsisimula ng isang relasyon sa Diyos at hayaan ang ugnayan na ito na baguhin at hilumin sila. Minsan kasi baliktad po. Gusto natin baguhin muna ang isang tao bago siya palapitin kay Kristo. Bawal yan. Huwag ganito. Ayusin mo muna ang sarili mo. Mga kapanalig, ang nais ni Jesus ay mailapit ang lahat sa Kanya. Sikapin nating maging tulay tayo para sa iba at hindi mga balakid. Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal
Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.